Man sa tuang church, nagpaloyo gini uban ang iyang pamilya, nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So di ta magdugay atong yandam atong kasing-kasing ug una-una, let's welcome on stage Sir Isidro Cuarteron. Atong pagpagan. Thank you so much, Pastor. Good evening, church. Salamat sa Ginoo sa another opportunity sa iyang paggamit kanako pinaagi ni pastori na makadala sa iyang mga balaang pulong ning takna sa kagabion. So, dili ta langan church, gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. And please open your Bible in the book of Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sama sa naandan, ako na lang ang mubasa, palihog lang tanawa sa inyong mga Biblia and read it silently. Now in the book of Romans chapter 12 verses 1 and 2, in verse 1, the Holy Word of God says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. In verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Before ta mo padayon, magampo sa ta. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, ning takna sa kagabion. Salamat, Lord, sa another opportunity nga imong paggamit kanako pinaagi ni pastori nga makadala sa imong mga balaang pulong ning takna sa kagabion. Lord, gamita ako isip instrumento lamang. Pasabta mi amahan sa imong mga balaang pulong sa simple uyano nga pamaagi. Use me mightily and give me exact words to deliver the message nga makapaidipay sa imong mga kaanakan. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. We give to you all the glory and honor. In Jesus' mighty name, Amen. Palihog magapanlingkod. Sa atong text, gisulat ni Apostle Paul para i-remind ta nga dili kita makighiuyon sa kalihukan sa pangkalibutanon. Gi-emphasize ni Apostle Paul nga as a Christian, dapat naatay kalahian sa mga unbeliever. Sa dihang naluwas ta, dapat aduna tay kausaban sa atong kinabuhi. Dapat magkinabuhi ta uban ang Dios. Pinaagi sa pagbag-o sa atong huna-huna, sama sa giingon sa verse 2, transform by renewing of your mind. Ang title sa atong mensahe, mga igsoon ko ni Kristo, The Characteristics of a Renewed Mind. Mga kinaiya sa bag-ong panghuna-huna. Unang punto, first point, heavenly mind. Atong mabasa
Book of Colossians, chapter 3, verse 2. Nagaingon diha, set your affection on things above, not on things on the earth. Itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Buot pasabot, atong panghuna-huna dapat nakafocus sa langit nun nga mga butang. Church, walay sayop nga manarbaho ta. Walay sayop nga magnegosyo ta. Walay sayop nga mag-desire ta nga maarang-arang ang atong kinabuhi, madato or adunahan. Apan, church, ang sayop ni ana, kung nag-desire ka nga para lang sa imong kaugalingon. Mga igsoon ko ni Kristo, dapat nato hinumduman. Agigluwas ta sa Dios para magamit sa iyang buluhaton. Kung naa ka sa imong trabahuan, dapat mag-desire ka nga maluwas imong mga kahuuban sa trabaho. Kung nagnegosyo ka, dapat imong gibuhat para makatabang ka sa buluhaton. Ug labaw sa tanan, mga igsoon ko ni Kristo. Muganan siya ta ug kalag. Sama sa gaingon sa atong pastor, ang negosyo, labi na sa ato ang mga luwas, dili ang number one makaganansya ta og kwarta. Ang pinaka number one sa atong negosyo, nga aduna tay kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Sa unang panahon, nag-desire ta nga para sa atong kaugalingon lamang. Apan karon, para sa Dios na. But, sad to see, nga makakita gihapon tag Kristohanon nga halos walay pagtagad sa pagsimba. Church, tungod kay ilang huna-huna, wala nakasintro sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, pag naata sa simbahan, dapat maminaw ta. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kay church, mauranay mulungtad hangtod sa kanturan ang pulong sa Ginoo. Dili ning mga butang ni ining kalibutan. Ang butang sa kalibutan mahanaw ra. But ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa kahangturan. Church, dapat atong isintro atong pagsalig sa Ginoo. Now, point number 2.
harmonious mind. Atong mabasa sa Romans chapter 12 verse 16, nagaingon diha, be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. A harmonious mind seeks unity and peace. Within Christians, unity in faith. Magkahiusa ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. We must set our mind nga masangyawan sa pulong sa Ginoo atong mahal sa kinabuhi. Church, sa bag-o pa ko naluwas, no? Una gyud nako nasulwin ang akong nanay. Kay ato na time, ang akong nanay, 93 na, siyempre usahay, luya-luya na, tapos i-admit man dayo na basta medyo mag-luya-luya na siya. One time, nanawag ang akong igsuon na na-admit among nanay. So, ako giingnan. Na sige lang kay muuli ko. Pero church, sa wala pa ko bago pa ko naluwas, unsay akong niabot sa akong huna-huna, no? Kaya ang akong nanay, grabe gyud ka-relihiyoso. Roman Catholic, grabe gyud ka-relihiyoso. Dili lalim church, no? Mga men, Bible students, or mga kanang magsulwin bitaw ta. Pag once maka-enkwentro tao ka ng idaran, atong sangyawan sa pulong sa Ginoo, sulwin, church, murag masakitan ta. Insultuhon pa ta nila. Say, ingnon ba ta, dong bata pa ka, tigulang na ko. Mao to ang akong nanay, ato na time, 93. Kung sa akong gibuhat, church, baliko na ako pag-istorya, kay bag-o pa ko ato, nangayo ko sa akong anak, na ang akong anak, si Neil, o si RJ. Unsaon pagsulwin. Sa laktod na pagkaistorya, tagaan ko nilag mga verses, mga naaman siguro to ang Romans Road. Pila to ka verses. Tapos John 3:16, John 1:12. Wala ko makuha. Kaya wala pa man ko kabalugod. Mo to na ako to ipusan pag-uli na ako, no? Diretso ko sa ospital. Karon ang akong magulang, siyempre nagbantay, naami sa private, kay tigulang naman lagi. Pero dili mag-ingon na gahigda na. Makalingkod pa siya, pero kay basta tigulang lagi, gamay biki lagi, ingon anak man na. Karon nananghid ang akong magulang, ingon siya di, muuli sa ako, kay siyempre mag-ilis, maligo. Mauto na, kami ragyo duha sa akong nanay. Dito ko nakahigayon. Kay duha raman mi, pero wala na ako bigla. Ako gihinay-hinay ang akong nanay. Yung kunay, no, wala ko magtunglo, kundi maugid ni ang kamatuuran. Kung pananglit, kuhaon sa Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. Ikaw na'y nakasiguro ba ka nga langit padulong ang imong kalag? Church, unsay tubag sa akong nanay?
Ingon siya, wala ko kasiguro di. Grabe at tigulang na. Pero wala pa di ay makasiguro sa kaluwasan. Wala pa sa kasiguro sa iyang kalag na padulong sa langit. Mao to ako dayon gi to make the story short no. Ako gibasahan, ako gid gipasabot. Ang akong nanay church magtuo lagi ta sa ako nang gikaingon basta tigulang na murag kung unsa ang namatan mao'y pagkamatyan. Pero church, sa pagbasa na ako sa mga verses, tapos, pagpasunod na ako, kining sinner's prayer, mga igsoon ko ni Kristo, perting kusuga ang pagsunod sa akong nanay. Church, wala ko kasabot sa akong gibati. Murag yun kog kahilakon. Apan pagkahuman na yun pa sa sinner's prayer na nalipay kaayo ko na naluwas, nadawat sa akong nanay. Imagine 93, dili lalim kanang idaran ato isulwin. Pero atong na time lagi mga igsoon ko ni Kristo. Midawat yun ang akong nanay. 93. Pag uli na ako diri, mga duha pa katuig church, gikuha na akong nanay. 95 ang edad niya. But salamat sa Ginoo, luwas ang akong nanay. Salamat church. Diri ta mo balik sa atong point number 2, harmonious mind. Dapat as a Christian, na atay harmonious mind. Dapat unta, wala tay kaaway o kabungol, bisan sa atong church. Ngano man, church ang atong kaaway, maulang ang yawa. Dili, mga tao ang atong kaaway. Isa lang ang atong kaaway. Ang yawa lamang. Kung sa una, libakira ta, karon dili na. Gamay na lang. Oh, no. Joke lang, church. Bisa gamay, wala o nagyud. Dapat naatay fellowship sa atong isig ka Kristohanon para magdinasigay ta. Mga igsoon ko ni Kristo, ang fellowship, usa ka pamaagi, aron kita mugro ug makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dapat dawita magkinabuhi sa atong balay, o sa trabahoan, ilang makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Harmonious mind means dili ta dapat nga mahimo nga rason nga mapandol ang uban or mahimong adunay division kita na mga Kristohanon. Church, sakit na sa ulo sa atong pastor. Imagine, example sa atong church, adunay division, nagkalain-lain ta. Ang tinuod na pagkaistorya, grabe kasakit na sa ulo sa atong pastor. Ug labaw sa tanan, dili makapahimaya sa Ginoo. Harmonious mind means inner peace. Knowing nga naay Ginoo. Maski sa mga pagsulay,
makapadayon ta tungod kay adunay Dios nga atong masaligan ug maduulan. Mga igsuon ko ni Kristo, kung naatay harmonious mind, layo ta sa stress, dili kay puro na lang problema ug mga sayop ang atong makita sa uban. Harmonious mind, naatay maayong relasyon sa atong isig katawo. Dili kay gamay lang sayop or sipyat, manluudayon ta. Mauna usahay, luya ta muanhi sa church. Luya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay wala tay harmonious mind. Wala tay malipayon nga panghuna-huna. Church, sa dihang nag-duty pa ko, kanang mag-checkpoint bitaw, diha magamit ang harmonious mind. Sa military term, harmonious talking. Once mag-GO, mag-checkpoint mi sa unang panahon, siyempre, pag para nimo sa sakyanan, ipalugar, akong madungog sa akong mga kauban, church, no? Di manggid malikayan, naamangyoy mga kauban na walay harmonious mind, walay harmonious talking. Kaya akong madungog sa ila, pag naisakyanan, lugar. Inisog ba? Inisog. Asa mo gikan? Unsay karga? Basig na ay mga kontrabando, ha? Basig na ay armas. Sakit kayo na, church, na istorya. Ako, sige manggid ko makapaminaw ana sa akong mga kauban. Tungod kay wala sila'y harmonious mind. Church, kanang mag-checkpoint, diha magamit nimo ang harmonious mind, harmonious talking. Ino nimo, sir, ma'am, good morning. Asa day mo, ma'am, gikan, sir? Asa mo gikan? Asa mo padulong, ma'am? Unsay karga ninyo, ma'am? Ingon ana ba, inahinadili gyud kay diretso-diretso. Sa military manggod, kargado og saywar. Pero dili sa tanan. Ibutang nato ang saywar sa lugar. Dili kay sa tanan panahon gasaywar ka. Murag naa na kay diferensya ana. Dili sa tanan panahon istrikto ka. Church, tinuod gyud ni na pagkaistorya, no? Bisag unsa ta ka maayo, gakinahanglan gyud ta. Ug naay sa imong pagka dili maging dautan. Unsa ka inunta hinhin mo istorya, adunay gid istorya na murag muigo sa ilang kasing-kasing. Kay di insad ka marespetaran kung puro na lang hinay. Puro na lang hinay, ingon pa sa atong pastor. Murag maasa man ka, murag mabayot ba? No, dili na. Sa unang panahon, ako maka-checkpoint. Sa bagay, no, wala ako magpataas sa akong kaugalingon. Ako kinaiya. Ang naana sa ako ba, tungod kay nagbata ko, nagdako gid ko sa disiplina. Church, ang disiplina maugid na pinaka number 1. Bisag asa ta, even sa atong church, number 1, discipline. Diha mugawas ang harmonious mind. Now, point number 3, the last point. Point number 3,
humble mind. Atong mabasa gihapon ni sa atong text ganiha sa Romans chapter 12 verse 16. Dirita sa ikaduha na praise. Mind not high things but condescend. Ayaw paghuna-una, I'm sorry. Ayaw paghuna-una og mga tag-as nga mga butang apan pagpaubos. Humble mind, mga igsoon ko ni Kristo, kauban ni sila. Humble and humility. Humble, mapahiobsanon. Humility, mapailubon. Mag-uba na sila, mga igsoon ko ni Kristo. Church, dapat naatay mapahiobsanon nga panghuna-huna. Humble mind. Para makita sa katawhan si Kristo sa atong kinabuhi. Ingon sa atong pastor, unsaon pagtuo sa mga katawhan kung ang atong kaugalingon makaingon sila walay Kristo. Dili gid sila nato maingon ta ma-invite. Kay kita mismo atong kaugalingon dili makita si Kristo. O dapat church makita si Kristo sa atong kaugalingon. Maski pa unsa ang atong nahuman o propesyon, dapat kabalo gihapon ta mutagad sa katawhan, ilabi na sa atong isig ka Kristohanon. Humility means to serve others as Jesus was the disciples' feet. Mga igsoon ko ni Kristo, ang Ginoo gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinunan. Kabaluta, God is powerful. Pero giunsa niya ang iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon, pagpailob. Imagine, siya'y gahugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan, Ginoo siya. O na church, sa bagay, dili manggid nato matupngan ang Ginoo tungod kay God is powerful 100%. Pero atong iampo nga bisan man ugaling ihatag sa Ginoo ang katunga nga aduna tay mapahiubsanon ug mapailubon nga panghuna-una. Church, hapit na ang atong missions conference. Dapat isit nato atong huna-huna nga mutabang tag-serve para sa kahimayaan sa Ginoo. Humble mind means willing learn or willing to learn. Kanang willing ta magpatudlo kung masayop ta. Usahay manggod na ay bisag sayop, mangita gyud og rason. Wala na siya'y kuan, wala na siya'y humble mind, mapahiubsanon. Ang mapahiubsanon, magpatudlo. Dili ta masuko or manluod kung istoryahan or makasab-an ta. Dili man sad siguro kasab-an ta kung wala tay sayo. Kasab-an ta, siyempre nasipya ta. Be humble mind.
Humility means willing mo admit sa sayop. Kung masayop ta, mangayo tagpasaylo. Walay makuha siguro, church, kung masayop ta, mangayo tagpasaylo. Dili nato gamiton ng intag garbo. Gidumtan sa Ginoo ang garbo. Pride is sin. Nakabalutaan na. Dili nato i-blame ang uban. Usahay, mag-ingon dayon ta, siya manggod? No, church. Bantay imong kaugalingon. Ayaw i-blame ang uban. Being humble mind, buot pasabot, nag-grow ka sa espirituhanong nga kinabuhi. Church, we hope and we pray nga sa atong gitun-an nga mensahe, iyang mensahe nining kagabion, aduna tay makutlo o masabtan. Unang punto, heavenly mind. Ikadua, harmonious mind. O ang ikatulo, humble mind. Mauna, ang mga characteristics of a renewed mind na bag-o na panghuna-una. Church, thank you so much and God bless us all.